Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ay February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi po yun negative sa warning para magkaroon ka ng idea sa mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, o mga dapat na maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive lang, ang marinig mo, hindi itong channel na to para sa'yo. May devil ka, oh. Mag-ingat ka na lang, kasi ibig sabihin, may mga taong malapit sa'yo, tapos ikaw pala to, no? Malapit sa'yo na nagkakaroon o may mga dark thoughts pagdating sa'yo kasi may pagbabackstab ako nakikita dito. May mga magugulat, mabibigla, masyashock o basta may mga ganon. May mga ganong sitwasyon na darating sa buhay mo. And then also, nandito ka sa sitwasyon, yes, masaya naman yung nakita ko, no? Kumbaga, maaari may mga bagay ka na ginagawa, naiisip, inaaksyonan, dinidesisyonan, inuumpisahan, o nakakasalumuha na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwede rin na handun yung point na you are more on thinking in a positive way, no? May mga bagay, ako na nakikita rin na pinag-iisipan mo. Hindi ko alam why, but nandun yung point na maaari din kasi na may mga iniisip kayo gabi-gabi, o may mga ini-imagine kayo gabi-gabi, na doon yung point din sa iba is naaari nakakaroon ng mga self-imprisonment or nagkakaroon ng mga frustration in some aspect of your life. May mga bagay na pinupursige mo, sinasyaga mo, o binibigay mo talaga yung lakas mo doon kahit na parang you feeling pain o pagod or hirap doon sa sitwasyon na yon. Talagang tinatapos o tatapusin o ina-actionan mo yung sitwasyon na yon, no? Nagpupuyat ka ba? Kung ano man yung sitwasyon na yan, andun ka sa point na iyon. Umiinom ka ng alak? Kapag may mga, huwag ka na lang uminom ng alak, Sa iba sa inyo, may tao kasi ako nakikita na umiinom ng alak. Hindi ko alam kung dahil sa celebration ba yon or kung ano man yon, but you need to take care na lang, kasi baka doon mangyari yung hindi mo inaasahan na hindi magandang magaganap o mangyari sa'yo, di ba? Kasi nakita ko may pagbabackstab. Or sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon daw na mai-stuck, matatrap, or nahandun yung pagkalito. Yan, may mga bagay ka doon na malilito sa iyo. May mga magtatapos, sa nakita ko dito. May mga pagtatapos, may mga pagbabago magangyari sa'yo. Either may babaguhin ka or may pagbabago magaganap. Nandun sa point. Sa iba sa inyo, either may magbabago o may mga babaguhin ka or may mga ayusin ka. Ganyan. Sa iba sa inyo is maaaring may paglipat. Either ikaw ang lilipat o may ililipat o may lilipat o may aalis. Nandun sa point na yun, Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga papasok daw sa iyo. May mga iba dito may papasok na pera sa iyo. May mga pag-uusapan din kayo related to connected ang trabaho or pera, ganyan. Yun ang nakita ko dito, No, ingat ka sa mga nakakasalamuha mo, Payo lang naman. Nasa sa'yo naman yan. May hinintay ka ba? Meron kang 3, 22, 21, 22, 30, and 2. Taurus, Capricorn, Libra, Aries, yan. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na you want mo ng positivity when it comes sa sarili mo. Pero nagkakaroon dito ng limitation or nahandon yung point na
you want to structure something into your life, but there's a boundaries. Kumbaga may mga blockage or there's an obstacle to para magkaroon ng positivity dun sa sitwasyon na yun. Nandun din yung point na iniintindi mo lang yung mga bagay o sitwasyon na yun. No? O naiintindihan o iintindihin mo na lang. Pero handun pa rin yung point na nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Or mayroon din sa iba sa inyo na nagkakaroon ka lang ng pagpaparaya. Diba? Kasi handun yung understanding din sa nakita ko dito. Kasi, yun. But, kasi may blockage siya. Pero handun yung point na gusto mo ma-achieve yung sitwasyon na yun. Diba? Para nandun ka sa point na nakipagsapalaran ka sa isang sitwasyon because you want to achieve it. Ganon ang nakikita ko sa iba sa inyo. And sa iba naman sa inyo is there's a travel, malayo man o malapit, ako nakikita sa'yo, or nandun yung point na may tao na magkakaroon ng distance or may distansya pagdating sa iyo. Pwede ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. No? Or nandun, pwede rin kasi yung may kakilala ka na nasa malayo, ganyan. Sa ibang baryo man yan, kalapit baryo man yan, o ibang bansa. Pwede nandun sa point, may distance kasi ako na nakita sa iyo. And also, is there's a change of journey or there's a change o may mga imumove, para may imumove, pero may minumove, pero ang nakikita ko to, hindi yung clarity eh. Magkakaroon ka daw kasi ng mga multiple choices in life. Magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga actions and movement or mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, pwedeng nandun sa point. And nakikita ko rin, may mga decision making ka na dapat gawin or nahandun yung iba dito is this is a separation tulad ng sabi ko kanina. Pwedeng magkakaroon ng separation, lalayo ka o lalayo siya or magkikanya-kanya kayo ng landas or pwedeng mag-iibang baryo lang siya or ibang basa. Pwedeng ganun, no? Magkakaroon ng ganun. Magkakaroon din ng pagpaparaya. Pwedeng may tao na magpaparaya sa'yo or ikaw magpaparaya ka sa kanya. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yun. Pwedeng yung tao na yun is pagpaparasa sa'yo, kung magabahala ka to decide to yourself, pwedeng ganun, or someone who's connected sa'yo. Na basta may matanda dito na they want peace or they want na maging okay ang lahat. Kumbaga nahantun din yung point na hindi ko alam kung ano yung connection sa'yo nung matanda, yun, ang nakikita ko dito. Or nahantun yung point na kailangan mong, pwedeng yung tao na yun na mas matanda sa'yo is kailangan mo maintindihan yung mga bagay o sitwasyon na nagaganap o nangyayari. Kailangan mong intindihin o kailangan mong maintindihan. Pwede nandun sa point na yun, di ba? And then also is there's a luck, chance and hope na pwede mga mananalo when it comes to gambling. Sana energy nyo yung nakuha ko, yun na nakita ko. Or may mga bago opportunities na nakapagbigay sa'yo ng confidence, ganyan. Or nandun yung mga small happiness is coming sa iba sa inyo. Tingnan natin. May ka? Enemy. May enemies ka. May matigas ang ulo. Pwedeng ikaw or someone is matigas ang ulo. Or pwedeng hindi nakikinig. Energy ni Gemini. Kaya maaring yung tao rin yun na mas nakakatanda sa'yo, baka yan siya ang nagpapayo sa'yo, diba? Or vice versa. Or kung matanda man siya o ka-edad mo man siya. May mga kasiyahan din pala, no? Kasiyahan, papuri. Paring may pupuri sa'yo, may pupurihin ka, or may pagpupuri pasasalamat, actually meron din. Energy niya, universe. Strange. Okay. Energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, nandito yung iyong pagbabalik ng iyong confidence. Nandun yung focusing and nandun yung patient, no? When it comes sa mga tao na nakakasalamuha mo, sa mga ginagawa mo, sa mga actions and movement mo, nandoon. Sa nakikita ko sa'yo dito. You are more on balance this time. Sa nakita ko sa'yo dito, andun din yung pagkocontrol, no?
kumbaga may mga bagay ka nagkakaroon ka ng mga pagkokontrol, pwedeng pagkokontrol sa emotions mo, pagkokontrol sa mga bagay-bagay o sitwasyon, ginagawa mong yung lahat sa sa sitwasyon mo this time. Nandun ka sa point na yon. And then also, umahaba yung pasensya mo, no? Pwedeng nahandun din yung point na maaring nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kung kanino man yan. Maaring ngayon is nagkakaroon na ng pagbabati, nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Kumbaga, if maaring in the past, naging magulo yung sitwasyon o nagkaroon ng mga struggle, hindi magandang sitwasyon, and this time is nandun yung point na nagkaroon na ng harmony. Kumbaga, natapos na yung mga struggle or baka hindi pagkakaunawaan o magulong isip man yan or kumbaga nandun na yung organize ng sitwasyon sa iba sa inyo. Yan, maaari nagkakaroon ng mga pagbabati ng mga bagay-bagay o sitwasyon kung sino man yan. Nagkakaroon, when it comes to energy mo is yun, you try to make it balance any situation into your life. So nakikita ko sa'yo dito. Nandun ka sa point na yun. Mas more ka nagiging understanding, giving, and yun. Yun na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang parating. Parating kay Gemini. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Gemini. Ang nakikita ko sa iyo dito is may babae. May babae na kakausapin ka. Or pwedeng itong babae na to is may hihilingin sa sayo o may pakikiusap sa sayo or maybe this is you sa kanya, no? Vice versa. And also, ang nakikita ko sa iyo dito is yung iba sa inyo is may mga panaginip na hindi nyo maiintindihan. May mga panaginip na you feeling struggle, you feeling frustrated, may mga ganun. Kung ano man yan, basta hindi mo siya maiintindihan. Pwede nandun yung point na may mga sitwasyon na mapanaginipan nga, parang nakikipaglaban ka. Pwede nandun sa point na yun, And then also, nakita ko parating sa'yo, oh yes, there's an ending situation ako nakikita sa'yo. Magkakaroon ng pagsasaayos or there's a peace situation talaga ako na nakikita sa'yo. Sa taong malapit sa'yo. Ganyan. Kilala mo na siya. Parating din sa'yo is may tao na nagmamatsyag eh. Pwedeng ikaw yung nagmamatsyag or someone is may nagpagmamatsyag. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is meron kayo mga ayusin, mga papers and documents. Or pwedeng may mga isusulat kayo, pwedeng may mga dapat gawin, aksyonan, basta kung ano man yung papers and documents sa yan. May tao din na mas mataas sa'yo na kakausapin ka. Pwedeng magulang mo, pwedeng nakakataas sa'yo, pwedeng basta mataas na tao, no? Ako nakikita sa'yo. Kung sino man siya. Pwedeng karelasyon. And then also, ayun lang. Pero ang nakikita ko kasi dito is, bakit ganun? Parang mapofocus ka raw sa isang painful situation into your life. Hindi ko alam why, pero nahadun ka sa point na yon. Mag-ingat ka lang din sa mga nakakasalamuha mo, no? Kasi baka maloko ka rin. Baka madaya o maninglang ka. Baka mamanipulate ka ng sitwasyon or makontrol ka ng sitwasyon. Mag-ingat ka na lang din. Tsaka kung may mga offering din, pag-isipan mo kung good siya or bad o ganyan. Kasi, pero sana yung offering na yun is good, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yung iba dito, you feeling burden, You feeling burden, you feeling stress, may mga struggling. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Malabo ba mata mo? Parang iba dito, parang lumalabo yung mata kasi. O nandun ka sa point na parang may mga sitwasyon na nagiging malabo. No, pwede na doon sa point. Parang wala nang katiyakan o walang katiyakan. Tingnan natin, dapat iwasan ni Gemini. Dapat iwasan. Onay-chan. Yamite. Nag-iinisan yung dalawa.
dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo siyempre yung hindi ka makinig sa opinyon ng ibang tao, sa sinasabi ng ibang tao, ganyan. Para pakinggan ka rin nila, 'di ba? Iwasan mo siyempre ma-out of control ka, ma-stagnant ka. Yung pagkaroon ka ng pagpapaliban, 'yan, ma-losing momentum ka, iwasan mo. Iwasan mo rin siyempre yung ma-disconnect ka sa mga gusto mo ma-achieve sa buhay mo. Mag-isolate ka or mag-focus ka to your sa mga frustration, ganyan, 'no? And then yung isa rin yun sa ano, hindi ko naman sinasabi na makontento ka lang sa meron ka ngayon, but you need to be contented. Kung hindi mo pa makamit yung situations for a while, siguro mas maging more impatient ka, and mas need mong i-progress yung bagay o sitwasyon na yun, 'no? Iwasan mo din is to being a bitter or mga taong bitter, magkaroon ng pagpapabaya sa sarili, sa mga tao na nagpapahalaga sa'yo, nagmamahal sa'yo, gano'n din naman ikaw, 'no? And then also, yun nga, tamarin or nandun yung mga being a cold o yung magkaroon ng mga hindi pagpapansin o balewalain or yung mga taong gano'n ang attitude, siguro iwas ka na lang din. Siyempre i-ano mo rin yung sarili mo, 'no? Siyempre is yung ano, yung not to cooperate, 'no? Ganyan. Tingnan natin, love. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang i-develop, i-renew. Tsaka yung ano ay mga kinakain mo, ingat ka rin, 'no? Iniinom, kinakain, ingat ka rin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka kung may mga chismis diyan, huwag ka na makisawsaw, 'di ba? Hindi ka naman mayayaman diyan. Tas ikaw pala ay nag-uumpisa ng chismis, eh, 'no? Hindi bale ko yung chismis ay kakayaman ng lahat, eh marami ng mayaman na sa mundong ito. Kaya huwag ka na makisawsaw sa mga ganyan. At huwag ka rin na mag-umpisa ng mga ganyan, no? Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love. Love, can't you see I'm alone? Tingnan natin. Parang may bumaliktad kang card. Oh, okay. Sa mga single po, universe. Sa mga single po. Sa mga single dyan. Ay, umpisa pa lang. Broken hearted na. Ano ba yan? Sa mga single. Sabay ka. Sa mga single, pwede may mga nakakausap na kayo? No? Or pwede may nakakausap na kayo, isa or dalawa kung ilan man siya. Pero nandun yung ano nagkakaroon ng disappointment. Pwede nagkakaroon ng disappointment sa kanya or nagkakaroon ka ng disappointment siya sa'yo. Pwedeng ganon. May mga ikinaka-stress na situation, no? Sa iba, sa inyo. Parang handun din yung pagbabaliwala. Pagdating sa mga ano. Pero may nagpapayo dito o lalaki. Naaring nakakausap mo na to or nakausap mo na or pwedeng kilala mo na to, no, sa iba sa inyo. Hindi ko lang alam kung ikaw yung na-feel pain or nadi-disappointment, pwedeng ganun, or siya sa'yo. Yan. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay. Kasi ang isa dito sa inyo, nakaramdam ng hindi pagpapahalaga sa relationship. Kaya ang ginawa niya, tumahak siya ng iba sa ibang tao. Yun. Pero isa pa rin dito is nahatak pa rin na nakaraan. Maaring doon na nagkakaroon pa rin ng pagte-text or email or pag-uusap, pero handun yung yung pag-iwan sa ere, no? Pagdating sa connection na ito. Pero nahandoon, isa sa inyo pa rin is they want to collaborate or gusto pa rin niya ng partnership pagdating sa'yo. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo, ha? Handun pa rin yung point na yon sa nakikita ko dito. Kumbaga nahahatak pa rin siya ng connection o ikaw ito, ganyan. Yung iba sa inyo is, may mga pagpapayo na gaganap eh. Hindi ko alam kung sino yung nagpapayo. But may nagpapayo. Kung kayo naman is connected nitong tao na to, ate, mahal niya ba ako? Ha? Sabi ka, mahal ka ba niya? Ay, make sure mo kung mahal ka niya. Kasi dito parang hindi. Ikaw, siguro, mahal mo siya. Yun. Pero pag nararamdaman mo na
na you feel not value dito sa tao na 'to, alam mo na siguro 'yun. Kasi dito sa sitwasyon medyo hindi good kasi yung connection ano, 'yan. Maaaring isa sa inyo, sana hindi ikaw yung third party. Kung may third party, sorry, but alam ko na alam mo naman yung gagawin mo 'no. Pero kung alam mo pumasok ka dun sa sitwasyon na 'yun na third party ka, alam mo kung saan ka lalagay. Pero sa isa kasi sa inyo is may gustong iba. O 'di ba parang nanira pa talaga ako ng relasyon ngayon, 'di ba? Or puwedeng nandun din yung point na kung wala naman kayong third party, kung wala kayong third party, nagkakaroon kasi ng mga ano, hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Puwedeng nandun yung point na may mga kinaka-stress, magso-sorry, mag-aaway, so-sorry, mag-aaway. Ano ba 'yan, bakit gano'n? Puwedeng nandun kayo sa point na yun, medyo mahirap ano, is hoping hindi kayo mag-end nitong tao na 'to, 'di ba? Kumapit lang kayo. Pero makiramdam ka rin 'no, sa iba sa inyo kasi ang nakita ko sa inyo parang, iba yung tinatakbo ng puso ng isa sa inyo. Sana hindi yung energy 'to. Money. Money po. And advice. Advice niyo po kay Gemini. Ikaw sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, pwedeng may tao, babae o lalaki man siya na nagbibigay ng suporta pagdating sa'yo sa pera or ikaw ito sa kanya, no? Vice versa. Ang nakikita ko rin sa money mo is, alam mo yung sitwasyon na nakakaramdam ka ng pagod pero feeling mo is not worth it pa rin. Alam mo yun, yung gano'n. Parang, alam mo, parang nag-iipon ka, nagbubuo ka ng alikansya. Parang, bakit gano'n? Ang tagal-tagal naman mapuno nito, parang nandun sa point. Parang ang tagal naman, parang papagod na ako, hindi pa rin napupuno. Yung parang nandun sa point na yun. Pero mag-ingat ka pa rin, ano, pagdating sa connected ang pera kasi pwedeng maloko ka pagdating sa pera. Yung iba dito maloloko kayo. Kailangan mong you need to see the fact. Pwede kasi nandun sa point na may pinautang ka, may pinahiram ka, tapos ikaw pala yung nangutang, ano. Paring umiwas siya sa'yo, ikat ka niya sa buhay niya, para hindi na siya makabayad, o nandun yung point na may tao na magsisinungaling pagdating sa pera kasi may corrupt ako na nakikita. Kaya mag-ingat ka sa mga scam, sa mga, as in, basta pagka pera na pinag-uusapan, mag-ingat ka. Ang payo ko lang sa'yo kailangan mong matuto rin sa nakaraan. Advice. Okay, pagdating sa advice, always try to make it balance any situation into your life. Kung may mga bagay na kailangan mo mag-ingat, mag-ingat ka. Magsiyasat ka. Hanapan mo ng katotohanan, alamin mo, dapat ba, kailangan ba, mga ganon. Kailangan mong gawin, no? And then, kailangan mo mag-search din, no? Sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Siyempre, you need to focus to yourself. Then, sa nakikita ko sa ito, you need to focus to yourself to reveal to structure, no? Ang nakikita ko dito, o yung mga tao na nasa paligid mo. Kailangan mo rin na pag-isipang mabuti kung to be stable. Kung sino man yan, magulang mo, karelasyon mo, kaibigan mo, sarili mo actually is the number one din, ano? Yun. And always think to the future, ang nakikita ko dito. And start at the beginning into your life. May sinasabi kasing starting na sinasabi dito, no? Ako nakikita sa iyo. And then also is, kailangan mo rin daw na mag-higpit. Hindi ko alam in what way, but kailangan mong mag-higpit. Kailangan is cooperation, kailangan ng harmony, and kailangan din ng communication kung kinakailangan. Speak in a nice way, in a good way. Sinasabi rin dito, umiwas ka sa mga pagpapaliban, tsaka yung mga taong hindi supportive sa'yo, iwas ka na lang din. Yung mga sitwasyon na hindi fitted sa'yo, ganun na lang din. So, mas mag-focus sa mga positive situation into your life.
Arigato. Ay trust ka rin daw sa intuition mo, kasi iba sa inyo is may pagka-psychic abilities. Kumbaga malakas din yung pakiramdam ng iba. Kumbaga yun yung iba sa inyo, yun yung kailangan niyong fokusan para i-structure o reveal para mas maging powerful. Arigato, namaste, God bless.